happy. Sha-la-la-la. Everybody should be happy. Sha-la-la-la. It's so nice to be happy. Sha-la-la-la. Okay, happy morning po muli mga mahal ating tagapakinig ng ating programang Shopper's Talk, lalo na po doon sa mga mahilig pong mag-shopping. At meron tayong kaibigan dyan talagang mukhang mahilig to sa pag-shopping. Ito si Miss Juby, na ngayon pa lamang nakilala na inyong lingkod dyan po sa Congressional Avenue. Miss Juby, nice meeting you ha. Siguro mag-shopping ka mamaya. Isama mo kami rito mga taga-Radyo Aguila at talaga pong ora mismo puntahan ka namin. O, diba? Happy morning sa'yo, Bog. At syempre po sa ating Executive Director, andyan si Miss Bel Sorara, ang babaeng walang pahinga. Talagang hinahangaan ito ng buong bayan, ano? Hindi lang buong bansa na siguro. Talagang kilala na ito si Miss Bel Sorara. Happy morning sa iyo, friend! Happy morning din sa ating masusugid na tagapakinig po ng sa ibang bansa, lalo na dyan sa mga suki natin sa YouTube. Kumusta po kayo? At mukhang galing po tayo sa gastusan. Talagang December, and then itong papasok na January, talaga pong malabasan ng mga pondo, ika nga, at yung mga ano natin dyan, yung mga bonuses natin. Ako, kumusta po? At tamang-tama po yan sa ating mga segmento na tatalakayin po sa araw ngayon ng linggo dito sa programang Shopper's Talk, dahil yung ating Money Matters talagang may kinalaman ito sa ating napapanahon sa ngayon, no? Yung ating paggasta sa mga kaperahan natin, di ba, Jet? Yes, Si Jet siguro may mga naka-time deposit yan. Tama-tama kasi dyan mamaya, Jet, sa ating Money Matters. Sa mga gustong magkomento po pala, mag-text po kayo sa 0942-833-1062. Dahil yung topic po natin dyan sa Money Matters, kung ano nga po yung ibig sabihin natin para sa ating, kung anong ibig sabihin sa atin o sa'yo. Jet, ikaw, tatanungin kita, ano bang ibig sabihin sa'yo, kung yung pera? Parang, kumbaga, lahat naman talaga tayo kailangan ng pera. So, may mga malalim na talakayan dyan or gusto nating ipaabot or iparating kanino man yung ibig sabihin ng pera. Kasi, iba-iba po kasi ang pagkakahulugan natin hinggil dyan. Kaya maganda-ganda ito ating pag-uusapan sa Money Matters. At para naman po sa ating consumers' right, na kung saan nga po ay talagang yung nakaraang linggo po natin na pag-uusap hinggil doon sa mga online shopping, no? Marami po mga nabiktima. Medyo kulang pa yung oras natin noon. Kaya idudugtong pa rin po natin yung ating usaping online shopping na kung saan napakarami na pong nabiktima. Okay, happy morning po muli muna sa ating kapartner na paganda ng paganda at pasexy ng pasexy na hindi na po talaga mapipigilan. Na walang iba. Miss Happy morning, Lisa Flores po. Miss Happy Morning. Yes. Yan, okay. Miss Lisa, kumusta ka na? Ito, okay naman. Mukhang namamaga ang mata. Bakit? Hindi ko alam. Pera ba ang problema mo? Hindi na pagtripan yata ng langgam or what? Baka walang pera ang langgam. Oo nga. Kasi mamaya, Miss Lisa, napakaganda ng ating topic sa ating Money Matters. Yan ang abangan nila. Nabanggit ko rin ngayon lamang yung consumers' right natin last week na dapat po ay masubaybayan pa uli ito dahil medyo naputol ng konti or nabitin ng konti yung ating mga tagapakinig doon sa ating topic hinggil sa online shopping. At isusunod rin natin yung price alert naman ni Mr. Ed Mercadejas na kung saan na ba? ay saan na itong palengke narating, ano? At talagang umiikot yan nagsisikap na maipaabot po sa ating mga mahilig mamalengke dyan kung magkano na po ang kung gaano na po kataas yung presyo ng mga bilihin. Gumalaw ba yung mga price? Kung gumalaw ba ito o hindi, ano? At para naman sa ating What's in What's New, abangan nyo rin po ang pinaghahandaan ni Miss Lisa. Siyempre. Dahil ang kanyang What's in at Bibigay What's natin sa New kanila, ay talaga pong
dito lamang mapapakinggan sa Shopper's Talk dahil po laging advance. Advance ng ilang taon. Hindi pa out sa 5, 10. market. Ayun, yun lang nga. Ayan. Yun lang ang problema natin dyan. Talaga minsan time- naman, out na siya sa market pero hindi pa available dito sa Pilipinas. Tama. Kaya dito lamang yan. At lalong-lalo sa mga negosyante natin na talagang gustong laging nauuna na sila po ang makapagbenta ng mga ganitong klaseng mga makabagong gadget or ano pa man, ay dito nyo lang mapapakinggan sa Shopper's Talk. Abangan nyo lagi yan yung segment ni Miss Lisa Flores sa mga negosyante natin. Kaya lang saan sila bumili. Oy, batiin muna natin yung Studio Supremo dyan. Architect, happy morning sa'yo. At nandyan din si Randy Piscos na aking kapatid na masipag naman. Manang baby, happy morning sa'yo. May Siyempre, pabati ka ba? happy morning din sa lahat ng mga suki natin. Again, dyan sa Batasan Hills at sa Capitol. Siyempre, sa Amatas, Ariques at sa Flores family. Ayan, si Bog napakasipag. At marami pa tayong pag-uusapan sa araw ng linggo. At syempre yung ating station manager pala, Sir Nelson Lubaw, happy morning po. At lalong sumisipag. Mga bata. Lahat ng mga tao dito sa Radyo Agila, partner Oo nga. pabata, padagdagang taon pero tayo pabata. ay, pakilike lamang po Ganun. ang DCEC Radyo Agila 1062 Weekend Edition. Ayan, sa ating Facebook. Nariyan po yung mga kasama natin dito sa Hanap Buhay, lalo na si Miss Bel Sorara, at yung ating kantahan tayo, at yung basta pang weekend edition po, makikita niyo kung gaano kaganda mga programa at kasaya. At syempre yung weekdays, gano'n na rin po yun. Oh, ayan, nag-text na yung ating Mr. Palengke. Nandiyan daw siya sa Quinta Market. Okay, Ayan, at yes, isusunod na po pakicontact natin ang ating price alert. Yes. Okay, susunod na po natin ang ating price alert. Natin po sa atin ang ating masipag na palengke man na walang iba, Mr. Ed Mercadejas. Happy morning sa iyo, Ed. Good morning, Kuya Ed. Yes, magandang umaga sa inyong dalawa. Ang usapang lugar ko dito ako sa Malangka. Saan? Ed, medyo hindi po clear Hanap yung ating ng magandang ano. pwesto, Kuya Ed. Ito. Ayan. Yan. Natabi ako nga mo, kita market. At napakaraming mga kababayan natin ang narito ngayon para mamili ng kailangan. At napakasigit. Kaya lalo na natin ang lugar na ito. Napakaliit. Pero wala natin maliit. Sila natin sa mga isda, no? Ang lapu-lapu ito yung mahal na isda, 200 kilo. At yung bisugo, nagtaasan ito. 180. At yung dalagang bukit naman ay 140. Ed. Kuya Ed. Yes. Parang marami yatang naglalako dyan. Ano yan? Anong maingay yan? Ay, nasa gitna ako ng mga ano gitna. Kaya, Maingay yung background natin. oo nga, may mga, sino yung nagsasalita? Parang may mga okasyon dyan. Baka may party. Hindi, biro lang. Party ang palengke. May party mga tindera dyan. Baka yung naririnig natin ay yung tawaran sa pagitan ng Oo. ng Anong tindera, meron? ayan. Kaya yung yakin natin yung mga sariwang balita ng presyo, ano? At yung tilapia, napakataas din sa ngayon. Ito 110. At yung taniki, o tambako nito, 160. At yung ipon, 300. Samantalang yung pusit ay 130. At medyo sakay ay yung mahilig sa gulay. Napakamura ngayon ng gulay. Isa natin sa broccoli, 50 lamang. Yung upo, bawat isa ay 30 pesos. Yung cauliflower ay 30. Marami-rami ito. Isaw ay doon. Oo. Yung repolyo naman, napakababa, 40. At yung peche bagyo, 30 lamang. At yung sayote, 20. At yung talong, 40. Yung ampalaya, bubaba na rin. Dating 80 ito. Ngayon, dito 50 lamang. Pipino, galing bagyo ito, pero mababa, 30 pesos. At yung labanos naman ay 30. Dito sa siling, sibuyas na pula ito, bumaba naman ng 10, 70 ngayon. At yung pula,
ay yung pula ay 40. Ayun. Ang kamatis 40, ang bawang mataas 60, at yung asukal na puti, pareho na sila ng brown sugar na 45. At yung maring lilitan na ating mga taga-subaybay, nasa harap na po napakaraming prutas. Ito, kita natin dito sa Kiat-Kiat, kung tawagin nila, ang balot dito 50 at yung suhang Davao, 50 bawat isa, at yung pakwa naman 50, yung mangga, naglalaro ito sa 35, 40 hanggang 60 ang kilo, depende yan sa laki. itsura, no? Ah. Laki. At yung orange na galing daw sa iyo ito, 25 ang isa, yan ang mataas. At samantalang yung buchi naman, 25 ang benta nila. At ang mataas pang isa, itong red apple nila, 20 ang isa. At yung upas na walang puto, 181, mayroon din 170, depende yan sa size, ano? At yung chico naman, 35 hanggang 40, kastanyas. Ito palang napakamahal. Ikaw na tayo dito eh. Mahal nga Ay, eh. kumain na. Oo, 200 ang kilo. Wow! Mahal. Pabuti na lang pala na una na akong kumain dyan bago nagmahal. Ayan, bagong luto naman to, niluluto sa harap ng customer. Ayan. Okay. At yung bibili dito ng ating mga kabayan, pagsapit ng bagong taon, ano, paghahanda. Buko, 25 ang bawat bilo. Ayun, pangbuko salad. Oo. Ayan, oo. At dagdag ko na rin dito yung lokal na pinya, ito yung 35 ang bawat isa. At yung dalangin pa naman ay 30 ang kilo, sa milon ay 35 ang bawat isa. Yan lang. Ayan. Mula naman dito sa Quiapo, Quinta Market, Aguila, 41, Ed Mercadeas, Legal News. Ayan. Ayan, okay. Maraming salamat. salamat. Happy New Year kay Kuya Ed. Ayan, talaga namang mga presyo ng bilihin, lalo na sa mga prutas, para Mabuti doon naman, sa mga naniniwala dyan sa partner, mabuti. next year. Yes, bumaba yung karamihan doon sa mga Kasi sa gulay natin. Mm-mm. Konti lang yung tumaas. Sa ngayon kasi talagang yung mga prutas, sa asahan yan, every magbago ng taon, talagang aasahan na tumatas ang presyo. Bakit naman kaya? Instead Pero na bumaba dahil maraming bibili. Oo nga, tsaka season Ang hirap siya, intindihin, ano? Diba dapat pagka yung prutas in season, kapag napapanaw siya. Mabuti dapat na lang mas mapalad mababa. ako. Ikaw hindi. Ako mapalad. Ay, sa bahay naman, lagi namang may prutas kahit na hindi yung Kasi ikaw okasyon bibili na. ka talaga ng prutas, ako hindi. After na lang, bibili ako ng maraming prutas. Lagi ako bumibili Pag mura na. Binibili ko nga yung season para hindi siya mahal. Kasi pag hindi season yung prutas, medyo Tama. mataas siya. Tama. Ayan. Okay, yan po ating mga presyo ng bilihin. Nahatid po sa ating masipag na palengke man, si Mr. Ed Mercadejas. Isusunod na po natin ang ating Consumer's Right. Yung bed natin para mag-flame yung ano. Hindi. Yan. Tapos mo, tapos tsaka mo siya flame. Yan. Consumers right. Okay. You know what I'm saying? Happy, la la la. It's so nice to be happy. Happy morning muli sa iyo, Miss Lisa. Yes, happy morning sa'yo, Miss Beautiful Horizon. Para kang nasa nito. Ay, walang ganyan. Winter. Ayan na naman. Hindi kasi di ba December, talagang malamig na rin po ngayon. Ayan nga, sinisipon ako eh. So, hindi porke doon lang tayo sa Hong Kong, sa ang bansa pa naman yung nag-i-snow ay hindi na tayo Oo nga. magsusuot ng ganito. Anyway, malamig naman dito. Diba? Bagay Si pa Miss naman Bel yun. nga, yan o, nagpa-plancha. Oo. Kasi mamaya pretty na naman yan Ay, sa kanyang programa. magkakawig yung kulay ng mga natin ngayon ha. Yung ating ipi nakapula. Yan. Ito naman ay naka-pink. Ayan. Ako mga halo. Halo-halo. Ayan. Ayan. Sa mga mahilig mag-shopping po dyan, lalo na sa Miss Chubby, nakikinig yan ngayon dyan sa Millionaires. Happy morning sa'yo. At ito pong ating pag-iingatan sa pag-shopping. Dahil nga po talagang hindi maiwasan na dahil sa sobra pong traffic, talaga Ay, pong gusto na ng ating mga kababayan, di ba Miss Lisa, dahil high-end na nga tayo ngayon, high-tech na nga po tayo ngayon, na talagang pwedeng nakaupo lang ka lang, makapag-shopping ka na. Correct. So So, yung yung naman gugustuhin mo maipis sa traffic.
week. Tama. Siyempre, Kaya po nariyan na yung tinatawag na online shopping. Yun. At natalakay nga natin, Miss Lisa, last week nga na kung papaano ay marami po ang nabiktima dahil maraming nagsasamantala na mga kumpanya dyan sa online yun ang shopping. nakakalungkot nga. Na kung saan po nasimot yung mga credit cards ng ating mga mahilig mag-shopping po. Kasi yan ang kadalasang pinababayad. Dyan sa internet. So ngayon, ay ibibigay natin na hindi po natin naibigay last week, Miss Lisa, yung ibang bahagi or ibang impormasyon na dapat nilang malaman. na dapat nilang malaman doon sa online shopping. Yes, Ayan. kasi may mga peligro talaga dyan. So, may mga panlulokong nagaganap po dyan. Kaya po, ibinabahagi yan ng Google yung mga impormasyon na ito para po ma-verify itong credit ng mga namimili o yung credit card ng mga namimili. Para po sa mga order po nila, ay talagang nga bang matatanggap nila o baka naman nasimot lang yung kanilang Laman. laman ng Laman ng pera credit doon. card. Gulat sila, ang dami nilang bill na wala namang product na natanggap, 'di ba? So anong dapat nilang gawin? Una, Ayan, mag-sign in lang sa Google Payments. Google Payments. Wag po kalimutan yan. Mag-sign in po muna kayo. Kung talaga pong gusto nyo, gano'n na lang ang paraan ninyo ng pag-shopping, at lalo na yung mga may sakit kasi, Miss Lisa. Oo nga, hindi na kaya. Mga baldado na rin. Oo, hindi na kaya lumabas ng bahay. Hindi na talaga kayang lumabas. Kasi talagang convenient naman yung ganyan, Miss Lisa, dahil dadalhin na lang sa bahay dadalhin na mo lang sa'yo eh. sa bahay at hindi ka pa magagayak at magastusan at para lamang sa pag-shopping. So, ganun muna ang gagawin nila para sigurado mag-sign in po kayo sa Google Payments. At pangalawa, Ayan, susunod ay i-click nyo yung naangkop na order sa inyong inbox ng mga order kasi lalabas naman yun. lalabas po yan dyan. At pangatlo, lilitaw po dyan sa ibaba yung impormasyon sa pag-verify ng mga credit ng namimili, ng impormasyon sa pagpapadala ng namimili or mamimili. So, nariyan po yan. Yung pagsusuri ay tandaan, yung address verification system na tinatawag ay kailangan ito. At dapat daw yung billing address ng mamimili ay kasama yan sa kanilang account na may lehitimong address na nasa file na nagbigay ng credit card sa'yo. Ganon pala. Dapat magkatugma. Siyempre, kasi pag hindi, magduda ka na. Tama. Kung ang address verification system ay puno, halimbawa puno. ay puno, ang parehong pangalan at address na inilagay ng mamimili para sa credit card ay ganap na tugma sa impormasyong nasa file sa bangkong nagbigay ng credit card, ang ibang mga posibleng halaga para sa field na ito ay hindi buo daw o tumutugma ang address o ang postal code, kaya hindi available at hindi tugma. Kaya yung pagsusuri ng card verification value ay kapakipakinabang po ito sa pagkumpirma ng mga may-ari ng card. Ito may access sa kanilang aktual na credit card kapag nag-o-order po sila. Kung ang flag ng tinatawag na card verification value ay tugma, ang code po nito ng CBB na inilalagay ng mamimili para sa credit card sa panahon ng pagbili ay ganap na tumutugma sa impormasyon sa file sa bangkong nagbigay ng credit card, ang ibang mga posibleng halaga para sa field na ito ay error yan. Hindi available daw po yan at hindi daw po yan tugma. Kaya ipinapakita ng edad ng account kung gaano katagal nakakabili ang mamimili sa pamamagitan ng Google Checkout. So, doon po malalaman nyo na kung tama nga ba yung sistema ng pamimili parang ninyo. pinakalago nito, kailangan ay lahat tugma. Yung mga impormasyon na ibinibigay doon sa credit card, doon sa bangko, kailangan lahat kasi yan tugma. At kung nag-alala ka tungkol sa particular na order mo na or naka-order ka na at hindi mo magawa makipag-ugnay doon sa mamimili gamit ang mga ibinigay nating mo or binibigay mong impormasyon, mayroon kang pagpipilian naman na kanselahin yung order upang maiwasan yung karagdagang peligro. Okay. Kaya pag-alilangan ka talaga, i-cancel mo na cancel lang. mo na. Huwag ka na magdalawang isip. Talagang medyo parang hindi ka... lalo na pag yung mga hindi ka- information, hindi parang komportable sa... may duda ka. May kumbaga, duda ka. dun sa i-cancel mo na lang yung order mo para huwag ka namang hinayang kaysa naman maloko ka. Tama. So, kung nariyan naman na yan,
paano ma-resolve yung chargeback na tinatawag. Halimbawa, nandun na, nakapag-order ka na, totoo naman. May charge Oo, yun. ang diba? lahat ng merchant ay saklaw ng patakaran sa pag-resolve ng chargeback dyan sa Google. So, meron namang konti lang siguro, no? So, hindi naman, part yun ng service din naman nila. May charge ng konti. Pero at least, service charge. opo, at least, safe yun. Sigurado sila doon sa kumpanyang nais nilang bilhan ng kung ano mang napili nilang produkto. Doon sa online shopping. So, maganda na po yung sigurado tayo, ano? Oo nga. Kaya po, kapag po ay medyo nag-alilangan po tayo, ay talagang i-cancel cancel mo na na. agad. Oo. At kapag po ay talagang nabiktima ka na po, ay i-report na kaagad sa Google account or system nila na tinatawag. O kaya ay sa sa DTI. DTI po. Department of Trade and Industry. Kung dito sa Pilipinas, yan, Oo. ay ang problema nga kung sa ibang bansa nanggagaling yung kanilang order. So, ang makakatulong sa kanila yung Google. Maaari nyo pong i-report kaagad-agad. Mag-sign in lang kayo doon sa nabanggit namin na Google Payments para po ay matulungan po kayo doon sa nang biktima sa inyo na kumpanya. Okay, so yun lamang po yung ating consumers' right. Lahat may karapatan doon sa pamimili na kung saan kung hindi po tayo masaya, no? Doon sa ating binibili, talaga pong may karapatan tayong magreklamo. Yes. At wag po tayong manahimik sa isang tabi na wala naman po tayong ginagawa, no? Kung kaya naman natin magpalugi, edi gano'n na lang. Tumahimik ka na lang. Pero kung ayaw, naman. hindi magreklamo tayo. Hindi ka satisfied sa binili mo, pababayaan mo na lang. Oh, mahirap ang buhay. Oo. Kung hindi ka mapanghinayang, kami ni Miss Lisa mapanghinayang. Mahirap Kasi kumita ng pera. Mahirap kumita ng pera at lalo na pag may utang tayo, dapat magbayad. Oo. Yung mga nagpapautang dyan, nabubulisik ng mga mata. Diba? Pero maganda yung pag-uusapan natin mamaya sa Money Matters talaga. Oo. Kahit ako, gustong-gusto ko to. Yes. Ayan. Abangan po natin. Text lamang po kayo sa aming cellphone number para po sa mga gustong magkomento ng ating Yung gusto topic. sumali sa aming Walang cellphone talakayan, number ayan, mo, 0942-833-1062. At doon naman sa mga may landline, pwede rin kayong tumawag sa aming hotline number 784-7454. Huwag lamang saklawin yung oras. Hindi, pero lamang. Ayan. So, okay. Susunod naman po natin ang ating Money Matters. Pero bago yan, partner, mag-break muna tayo. Happy, sha-la-la-la. Everybody should be. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang